Nanginginig ang aking buong katawan habang hawak ko ang kalawanging susi ng lumang bodega sa likod ng aming bahay. Malamig ang simoy ng hangin ngayong umaga, ngunit mas masakit ang lamig na nanunuot sa aking dibdib. 6:00 pa lang ng umaga, kakasikat pa lang ng araw sa likod ng mga puno ng niyog sa aming barangay, pero ang pakiramdam ko ay tila gumuho na ang mundo ko. Dahan-dahan kong inilapat ang susi sa kandado. Naririnig ko ang bawat tibok ng puso ko, mabilis at tila nagmamadali. Noong gabing iyon, dala ng galit at bugso ng damdamin, nagawa kong ikulong dito ang sarili kong asawa, si Liza. Ang dahilan, dahil lamang sa pagsagot niya sa aking ina na si Aling Martha. Akala ko sapat na ang isang gabi dito para matuto siya ng leksyon. Akala ko, pagbukas ko ng pintong ito, makikita ko siyang umiiyak at hihingi ng tawad sa akin. Ngunit nang tuluyan kong maipit ang trangka at bumukas ang mabigat na pinto, tanging alikabok at katahimikan ang sumalubong sa akin. Walang Liza na nakaupo sa sulok, walang asawang naghihintay na palayain. Ang tanging nakita ko na lang ay ang isang punit na bahagi ng kanyang duster na naipit sa gilid ng pinto at ang mga bakas ng kanyang paa sa maputik na sahig na palabas sa likurang bintana ng bodega. Doon, sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na takot. Paano ba kami humantong sa ganito? 3 araw pa lang ang nakakalipas, masaya pa ang lahat. Bisperas ng Pasko sa aming probinsya. Ang bawat bahay ay abala sa paghahanda ng Noche Buena. Maririnig ang tawanan ng mga kapitbahay, ang amoy ng nilulutong hamonado at ang ingay ng mga batang naglalaro sa labas. Ngunit sa loob ng aming bahay, tila may namumuong bagyo. Si Nanay Martha ay kilala sa aming lugar na matigas at mapagmataas. Bilang panganay na anak, lumaki ako na sinusunod ang bawat hiling niya. Para sa kanya, ang salita ng magulang ay batas. Noong pinakasalan ko si Liza, akala ko ay magiging masaya ang lahat. Si Liza ay galing sa Maynila, isang babaeng tahimik, masipag at mapagmahal. Iniwan niya ang kanyang trabaho at ang kanyang pamilya doon para sumama sa akin dito sa probinsya. Mula umaga hanggang gabi, walang tigil si Liza sa gawaing bahay. Siya ang unang gumigising para magsaing at maghanda ng kape at siya rin ang huling natutulog matapos magligpit ng lahat ng pinagkainan. Pero para kay nanay, hindi kailanman sapat ang ginagawa ni Liza. Rico, pagsabihan mo nga yung asawa mo, bakit ang bagal-bagal kumilos? Ang dami pang lulutuin para sa mga pinsan mo na darating mamaya. Yung lumpia, hindi pa nababalot. Yung pansit, kailangan pang hiwain ang mga sahog. Ano ba namang klasing babae yan? Tila laging pagod. Nanay, simula pa po kaninang madaling araw ay gising na si Liza. Marami na po siyang natapos. Hayaan niyo muna siyang magpahinga sandali. Huwag mo akong sagot-sagutin, Rico. Noong panahon ko, kahit buntis ako, nakakaya kong mag-araro sa bukid at magluto para sa buong pamilya. Itong asawa mo, napakalambot. Huwag mong konsintihin yan, kundi aabusuhin ka niyan. Naririnig ni Liza ang lahat ng ito mula sa kusina. Nakita ko siyang huminto sa paghihiwa, nakayuko at pilit na pinipigilan ang pagtulo ng luha. Lumapit ako sa kanya, pero sa halip na yakapin siya, ang nasabi ko lang ay, Liza, bilisan mo na lang para hindi na magsalit si nanay. Alam mo naman ang matanda, ayaw ng pinaghihintay. Tumingin sa akin si Liza. Ang kanyang mga mata ay pagod na pagod. Rico, masama ang pakiramdam ko. Kanina pa sumasakit ang likod ko at nahihilo ako. Gusto ko lang humiga kahit 30 minuto lang. Pagkatapos nito, itutuloy ko na ang lahat. Bago pa ako makasagot, pumasok na si nanay sa kusina at padabog na ibinaba ang basket ng mga gulay sa mesa. Anong hihiga? Liza, ang daming bisita sa labas. Nakakahiya sa mga kamag-anak natin kung makikita nilang natutulog ang manugang ko habang ang biyenan ay nagpapakahirap dito.
Kung hindi mo kayang gawin ang obligasyon mo bilang asawa at manugang, sana hindi ka na lang sumama rito. Nay, tama na po. Masama lang po talaga ang pakiramdam ko. Ilang araw na po akong halos walang tulog sa paglilinis at pag-aasikaso sa lahat. Hindi po ako katulong dito. Manugang niyo po ako. Doon na nang gagalaiti si nanay. Nanlaki ang kanyang mga mata at itinuro niya ang mukha ni Liza. Rico, nakita mo ba yan? Sinasagot-sagot na ako ng asawa mo. Wala siyang galang. Sa bahay na ito, walang sinumang pwedeng magtaas ng boses sa akin. Naramdaman ko ang hiya dahil sa labas ay naririnig ng mga bisita ang sigawan. Ang aking dangal bilang lalaki at bilang anak ay tila tinatapakan. Sa halip na intindihin ang kalagayan ni Liza, ang naisip ko lang ay kung paano patatahimikin ang gulo. Liza, humingi ka ng tawad kay nanay. Ngayon din, hindi ako hihingi ng tawad, Rico. Wala akong ginagawang masama. Nagsasabi lang ako ng totoo. Tao rin ako, napapagod din ako. Dahil sa galit ko at sa udyok ni nanay, hinawakan ko si Liza sa braso at kinaladkad ko siya palabas ng bahay. Ang mga bisita ay nakatingin lang, walang nangahas na magsalita. Dinala ko siya sa lumang bodega kung saan nakaimbak ang mga sako ng palay, mga sirang kagamitan at mga gamit sa pagsasaka. Dito ka muna. Mag-isip-isip ka sa kawalan mo ng galang. Kapag handa ka na humingi ng tawad, doon lang kita palalabasin. Rico, wag. Maawa ka, malamig dito at madilim. Alam mong takot ako sa dilim. Rico, ipinindot ko ang pinto at isinusi ang kandado. Naririnig ko ang pagkalampag ni Liza sa pinto, ang kanyang pag-iyak at ang pagsusumamo na buksan ko ang bodega. Pero tumalikod ako. Bumalik ako sa loob ng bahay kung saan nakangiti si nanay, tila nagtagumpay sa kanyang nais. Ganyan dapat, Rico. Turuan mo ng leksyon ang babaeng yan. Kung hindi, ikaw ang magiging sunod-sunuran sa habang buhay. Noong gabing iyon, habang kumakain kami ng masarap na pagkain para sa Noche Buena, hindi ko halos malunok ang bawat subo. Ang bawat tawa ng aking mga kamag-anak ay tila saksak sa aking pandinig. Naaalala ko ang mukha ni Liza, ang kanyang pagod na mga mata at ang lamig sa bodega. Ilang beses kong binalak na kumuha ng kumot o pagkain para dalhin sa kanya, pero tuwing titingnan ko si nanay, nawawalan ako ng lakas ng loob. Natatakot ako na sabihin niyang ako ay mahina. Natatakot ako na mapahiya sa harap ng pamilya. Madaling araw na nang matapos ang handaan. Nakahiga ako sa aming kama, tinitingnan ang kisame. Napakatahimik ng gabi, maliban sa tunog ng mga kuliglig at ang malakas na hilik ni nanay mula sa kabilang kwarto. Ang lamig ng panahon sa probinsya tuwing Disyembre ay ramdam na ramdam ko kahit may kumot ako. Paano pa kaya si Liza sa bodega na walang kahit anong sapin sa sahig? Pinilit kong matulog, iniisip na bukas ng umaga ay magiging maayos din ang lahat. Maghihingi siya ng tawad, yayakapin ko siya at babalik kami sa dati. Ngunit hindi ko alam na ang gabing iyon, ang huling gabi, na magiging akin siya sa paraang alam ko. Nang mag-umaga, gaya ng sinabi ko, binuksan ko ang pinto at doon ko natanto ang bigat ng aking kasalanan. Ang bodega ay bakante. Ang bintana sa likod ay bukas. Wala na ang aking asawa. Tumakbo ako palabas, sumisigaw ng kanyang pangalan sa gitna ng bukid. Liza! Liza! Nasaan ka? Ngunit tanging ang sarili kong boses ang bumabalik sa akin. Sa kabila ng kalsada, nakita ko si Aling Celia, ang aming kapitbahay na matagal nang hindi nakikipag-usap sa aking ina dahil sa kamalditahan nito. Nakapamaywang siya at nakatingin sa akin nang may halong puot. Huwag mo na siyang hanapin, Rico. Wala na siya rito. Aling Celia, nasaan ang asawa ko? Nakita niyo ba siya? Nakita ko siya kagabi, nanginginig sa lamig, umiiyak habang sinusubukang lumabas sa bintana ng bodegang iyon. Ako ang nagbigay sa kanya ng pamasahe. Ako ang naghatid sa kanya sa sakayan ng bus papuntang Manila. Alam mo,
Rico, akala ko ay mabuti kang tao, pero mas malala ka pa sa nanay mo. Hinayaan mong itrato ang asawa mo na parang hayop. Kung ako sa kanya, hindi na rin ako babalik sa bahay na ito. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang bawat salita ni Aling Celia ay tila sampal na gumising sa akin mula sa isang masamang panaginip. Naramdaman ko ang init sa aking mga mata, ang pagsisisi na tila lason na kumakalat sa aking dugo. Nagmadali akong bumalik sa loob ng bahay. Nakita ko si nanay na nagkakape, tila walang pakialam sa nangyayari. Nay, wala na si Liza. Umalis na siya. Pumunta na siya ng Manila. Hayaan mo siya. Babalik din yan kapag wala na siyang makain. Akala mo naman kung sinong matapang. Huwag mo siyang habulin. Hayaan mo siyang matuto. Nay, sapat na po. Nagulat si nanay sa lakas ng boses ko. Ibinaba niya ang kanyang tasa at tumingin sa akin ng may pagtataka. Nay, mali po tayo. Mali ako dahil hinayaan ko kayong tratuhin siya ng ganoon. Asawa ko siya, nanay. Siya ang pinili kong makasama sa buhay, pero hinayaan ko kayong sirain siya. Mula ngayon, huwag niyo na akong diktahan kung anong dapat kong gawin sa pamilya ko. Kinuha ko ang aking jacket at ang aking pitaka. Wala akong ibang iniisip kundi ang mahanap si Liza. Kailangan kong itama ang lahat bago maging huli ang lahat. Ngunit habang nasa biyahe ako patungong terminal, isang malakas na ulan ang bumuhos. Tila nakikiramay ang langit sa bigat ng aking nararamdaman. Nakarating ako sa terminal, nagtatanong sa bawat driver kung may nakita silang babaeng mag-isa, namumutla at umiiyak. Ngunit maraming tao ang bumabiyahe dahil sa Pasko. Walang makapagbigay sa akin ng malinaw na sagot. Naupo ako sa isang bangko sa terminal, hawak ang aking ulo. Doon ko naramdaman ang tunay na pangungulila. Naalala ko ang bawat detalye ng aming pagsasama. Ang kanyang mga ngiti tuwing ipinagluluto ko siya ng paborito niyang kakanin. Ang paraan ng pag-aalaga niya sa akin tuwing pagod ako galing sa bukid. Bakit ko hinayaang mawala ang lahat ng iyon dahil lang sa maling prinsipyo ng pagsunod sa magulang? Inilabas ko ang aking cellphone at sinubukang tawagan si Liza. Maraming beses na nagring ang telepono bago niya ito sinagot. Liza, pakiusap, nasaan ka? Patawarin mo ako. Parang awa mo na. Bumalik ka na. Rico, nasa bus na ako. Huwag mo na akong hanapin. Pagod na ako. Pagod na ang puso ko. Sa bodegang iyon, habang nakikinig ako sa tawanan niyo sa loob ng bahay, doon ko nalaman na wala akong puwang sa buhay mo. Isang gamit lang ako na pwede mong itabi kapag hindi mo na kailangan. Hindi, Liza, mali ang akala mo. Mahal kita, patawarin mo ako. Mag-usap na lang tayo kapag handa na ang mga papeles para sa hiwalayan. Huwag mo na akong guguluhin. Pinatayan niya ako ng telepono. Ang tunog ng naputol na linya ay tila hatol ng kamatayan sa aming pagsasama. Napaluha ako sa gitna ng maraming tao. Wala akong pakialam kung sino ang nakakakita. Ang tanging alam ko lang ay kailangan kong magbago. Kailangan kong patunayan sa kanya na kaya ko siyang protektahan kahit laban sa sarili kong ina. Nakalulan ako sa bus patungong Maynila, ngunit ang isip ko ay naiwan sa bodegang iyon. Bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ay tila nagpapaalala sa akin kung gaano kalayo na ang narating ng aking kasalanan. Tinitingnan ko ang labas ng bintana, ang mga luntiang bukid na unti-unting napapalitan ng matatayog na gusali at madidilim na usok ng lungsod. Napakasakit isipin na ang dating paraiso namin sa probinsya ay naging kulungan para sa babaeng pinakamahal ko. Pagdating ko sa Cubao, sinalubong ako ng ingay at gulo ng Maynila. Hindi ako sanay dito. Ang mga tao ay nagmamadali, ang mga sasakyan ay walang tigil sa pagbusina at ang init ay nanunuot sa aking balat. Ngunit wala akong pakialam. Hawak ko ang isang lumang papel kung saan nakasulat ang address ng mga magulang ni Liza sa Tondo. Iyon na lamang ang tanging pag-asa ko. Sumakay ako ng jeep pagkatapos ay naglakad sa makikitid na eskinita. Ang bawat hakbang ko ay puno ng kaba. Paano ko haharapin ang kanyang mga magulang?
Paano ko sasabihin sa kanila na ang kanilang anak na ipinagkatiwala nila sa akin ay pinatulog ko sa isang maruming bodega sa gitna ng lamig? Nang marating ko ang tapat ng kanilang bahay, tumigil ako. Isa itong simpleng bahay na gawa sa semento at kahoy, may mga nakasabit na sampayan sa labas at amoy ng nilulutong bagoong. Huminga ako ng malalim at kumatok sa pintong gawa sa bakal. Sino yan? Ang boses na iyon ay kay Aling Rosa, ang nanay ni Liza. Nang bumukas ang pinto at nakita niya ako, ang kanyang mukha na dati ay puno ng ngiti tuwing bibisita kami ay biglang naging bato. Wala akong nakitang kahit anong init ng pagtanggap sa kanyang mga mata. Rico, anong ginagawa mo rito? Bakit ka pa napadpad sa lugar na ito? Nay Rosa, narito po ako para kay Liza. Pakiusap po, kailangan ko siyang makausap. Gusto ko pong humingi ng tawad. Tumingin sa akin ng matagal si Aling Rosa. Pagkatapos ay lumingon siya sa loob ng bahay at tinawag ang kanyang asawa, si Mang Berting. Lumabas si Mang Berting na may hawak na martilyo, tila galing sa pag-aayos ng kung ano sa loob. Nang makita niya ako, ibinaba niya ito, pero ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Wala kang asawang makikita rito, Rico. Umalis ka na habang nakakapagtimpi pa ako. Hindi namin pinalaki ang anak namin ng maayos para lang itrato mong masahol pa sa hayop. Nakarating sa amin ang lahat. Ang lakas ng loob mong pumunta rito matapos ang ginawa mo sa kanya sa bodega. Nay, Tay, alam ko pong nagkamali ako. Nawala po ako sa sarili ko dahil sa galit at sa udyok ni Nanay Martha. Pero hindi ko po kayang mawala si Liza. Mahal ko po siya. Mahal? Ang pagmamahal ay nagpoprotekta, Rico. Hindi nananakit, hindi naggagapos sa dilim. Alam mo ba ang lagay ng anak ko nang dumating siya rito? Nanginginig siya sa lagnat, luhaan ng mga mata at hindi makapagsalita sa sobrang takot. Hanggang ngayon, bawat kalabog ng pinto ay nagpapatalon sa kanya sa gulat. Ganyan ba ang epekto ng pagmamahal mo? Napayuko ako. Ang bawat salita ni Mang Berting ay parang latigo na humahagupit sa aking pagkatao. Tama siya. Wala akong karapatang tawagin itong pagmamahal kung ang naging bunga ay trauma at sakit. Pakiusap po, kahit isang sandali lang. Gusto ko lang marinig ang boses niya. Gusto ko lang malaman na ligtas siya. Hindi niya gustong makita ka, Rico. At bilang ama niya, hindi ko rin gustong makita ka. Umalis ka na. Huwag mo nang hintaying tawagin ko pa ang mga barangay tanod dito. Isinara nila ang pinto sa harap ng mukha ko. Ang tunog ng pagkandado ng bakal ay tila muling nagkulong sa akin sa sarili kong impyerno. Naupo ako sa tapat ng kanilang pintuan sa gilid ng kalsada. Hindi ako aalis. Kahit abutin ako ng gabi, kahit abutin ako ng ulan, maghihintay ako. Sa loob ng bahay, naririnig ko ang mahinang pag-uusap. Alam kong nandoon si Liza, ramdam ko ang presensya niya. Ngunit sa bawat minuto na dumadaan, mas lalo kong nararamdaman ang distansya sa pagitan naming dalawa. Hindi lang ito distansya ng probinsya at Maynila. Ito ay distansya ng dalawang pusong dati ay iisa pero ngayon ay may malaking lamat na. Samantala, sa loob ng kwarto, nakahiga si Liza. Maputla ang kanyang mukha at malalim ang mga mata. Hawak niya ang kanyang tiyan habang nakatingin sa kisame. Kaninang umaga lang, matapos ang ilang araw na pagsusuka at pagkahilo, gumamit siya ng pregnancy test. 2 guhit, positibo. Sana ay masaya siya. Sana ay ito ang pinakamagandang balita sa kanyang buhay. Ngunit sa halip na tuwa, takot ang namamayani sa kanya. Natatakot siya na ang batang nasa loob niya ay lalaki sa isang pamilyang puno ng galit at pang-aapi. Natatakot siya na maging katulad ni Nanay Martha ang magiging anak niya o maging katulad ni Rico na walang sariling paninindigan. Liza, anak, uminom ka muna ng mainit na sabaw. Pumasok si Aling Rosa at naupo sa tabi niya. Hinawakan nito ang kanyang noo. Nasa labas pa rin siya, anak. Ayaw umalis. Ano ang gusto mong gawin namin? Hayaan niyo siya riyan, Nay.
Hayaan niyong maramdaman niya kung paano maghintay sa gitna ng kawalan. Noong nasa bodega ako, bawat segundo ay tila isang taon. Tinatawag ko ang pangalan niya pero hindi niya ako narinig. Ngayon, hayaan niyo siyang tawagin ang pangalan ko hanggang sa mawalan siya ng boses. Anak, alam kong masakit, pero paano ang kalagayan mo? Paano ang batang dinadala mo? Kailangan niyang malaman. Hindi, Nay, huwag niyo munang sasabihin sa kanya. Ayaw kong bumalik siya sa akin dahil lang sa obligasyon sa bata. Gusto ko siyang magbago dahil naintindihan niya ang halaga ko bilang tao, hindi dahil sa kailangan niya ng tagapagmana. Hanggang hindi ko nakikita na kayanan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa laban sa nanay niya, hindi ko siya tatanggapin. Lumipas ang mga oras. Dumating ang gabi at kasabay nito ang malakas na buhos ng ulan. Ang mga kalsada sa Tondo ay nagsimulang bahain, ngunit hindi ako gumalaw. Nakasilong lang ako ng bahagya sa ilalim ng isang maliit na yero, basa ang aking damit at nanginginig ang aking mga kalamnan. Naalala ko ang gabing ikinulong ko si Liza. Ganito rin ba kalamig? Ganito rin ba kahirap ang huminga? May biglang nagbukas ng pinto. Si Mang Berting, may hawak na payong at isang supot ng tinapay. Sutil ka ring bata ka, no? Akala mo ba ay madadaan mo kami sa paawa? O sige, kainin mo ito. Huwag kang mamatay sa tapat ng bahay ko. Ayaw ko ng malas. Pero, huwag kang aasa na pabubuksan kita ng pinto. Salamat po, Tay. Kinuha ko ang tinapay pero hindi ko ito makain. Ang bawat kagat ay tila bumabara sa aking lalamunan. Ginamit ko ang aking cellphone para magpadala ng mensahe kay Liza. Liza, alam kong binabasa mo ito. Nandito lang ako sa labas. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako napapatawad. Gagawin ko ang lahat. Maghahanap ako ng trabaho rito sa Maynila. Kukuha ako ng sarili nating matitirhan. Hindi na tayo babalik sa bahay ni nanay hanggat hindi siya natututong rumespeto sa iyo. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Walang sagot. Kinabukasan, maaga akong gumising mula sa pagkakasandal sa pader. Masakit ang aking buong katawan at tila lalagnatin ako. Pero naglakad ako patungo sa malapit na construction site na nakita ko kahapon. Kailangan kong magkapera. Kailangan kong ipakita kay Liza na kaya kong bumuhay ng pamilya nang hindi umaasa sa lupa ng aking ina. Boss, baka po kailangan niyo ng tauhan? Kahit ano po, handa akong gawin. Sanay po ako sa mabigat na trabaho sa bukid. Tiningnan ako ng kapatas mula ulo hanggang paa. Mukha kang may sakit, ha? Pero sige, kailangan namin ng magbubuhat ng semento at graba. Pero babala ko sa iyo, mahirap ang trabaho rito at maliit lang ang sahod. Ayos lang po, boss. Maraming salamat po. Buong araw akong nagtrabaho sa ilalim ng matirik na araw. Ang bawat sako ng semento na pinapasan ko ay tila ang bigat ng aking mga pagkakamali. Namamaltos ang aking mga kamay at ang aking likod ay tila mababali na. Pero tuwing naiisip ko ang mukha ni Liza, nawawala ang pagod ko. Ito ang nararapat sa akin. Kailangan kong maramdaman ang hirap na dinanas niya dahil sa aking kapabayaan. Gabi-gabi, bumabalik ako sa tapat ng bahay ni Liza. Hindi pa rin nila ako pinapapasok, pero hinahayaan na nila akong maupo sa kanilang beranda kapag umuulan. Minsan, nakikita ko si Liza na sumisilip sa bintana. Ang aming mga mata ay nagtatagpo sa loob ng ilang segundo bago siya mabilis na lilingon sa ibang direksyon. Sapat na iyon sa akin. Alam kong tinitingnan niya ako. Alam kong nandoon pa rin ang pagmamahal, nakatago lang sa ilalim ng makapal na pader ng galit. Isang buwan ang lumipas. Ang aking balat ay naging sunog na sa araw at ang aking mga katawan ay naging mas matigas dahil sa manual labor. Nakatipon na ako ng sapat na pera para upahan ng isang maliit na kwarto malapit sa kanilang bahay. Isang gabi, matapos ang trabaho, dinalhan ko sila ng mga prutas at ilang gamot na alam kong kailangan ni Liza dahil naririnig kong madalas siyang nasusuka. Kumatok ako
at si Aling Rosa ang humarap sa akin. Rico, mukhang seryoso ka nga sa pagbabago mo ah. Opo, Nay. Gusto ko pong patunayan na kaya ko siyang protektahan. Nakahanap na po ako ng matitirhan naming dalawa. Hindi malaki pero malinis at malayo sa gulo. Sige, pasok ka muna. Kumakain kami ng hapunan. Parang tumigil ang mundo ko. Sa loob ng isang buwan, ngayon lang ako pinapasok sa loob ng bahay. Pumasok ako ng dahan-dahan, nakayuko bilang tanda ng paggalang. Nakita ko si Liza sa hapagkainan. Mas malusog na siya tingnan kaysa noong huli naming pagkikita, pero may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Naupo ako sa harap niya. Katahimikan ang bumalot sa amin, tanging tunog lang ng kutsara at tinidor ang naririnig. Liza, kumusta ka na? Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay hindi na kasing bangis ng dati, pero nandoon pa rin ang pag-iingat. Bakit ka pa rin nandito, Rico? Isang buwan na. Akala ko ay susuko ka na at babalik sa probinsya para maging mabuting anak ni Aling Martha. Hindi ako babalik doon nang wala ka, Liza. At kung babalik man tayo balang araw, sisiguraduhin kong walang sino mang makakaapi sa iyo, kahit si nanay pa. Natuto na ako, Liza. Mas mahalaga ka sa akin kaysa sa anumang lupain o dangal sa harap ng ibang tao. Ikaw ang buhay ko. Ibinaba ni Liza ang kanyang kutsara. Huminga siya ng malalim at tumingin kina Aling Rosa at Mang Berting. Rico, may kailangan kang malaman. Isang dahilan kung bakit kahit anong galit ko, pinili kong huwag munang ituloy ang hiwalayan. Ano yon, Liza? May sakit ka ba? Inilabas ni Liza ang isang maliit na larawan mula sa kanyang bulsa. Isang ultrasound image. Inilapag niya ito sa mesa at itinulak patungo sa akin. Magiging 3 na tayo, Rico. 2 buwan na akong buntis. Naramdaman ko ang paghinto ng tibok ng puso ko. Tumingin ako sa larawan, pagkatapos ay kay Liza, at muli sa larawan. Hindi ako makapagsalita. Ang mga luha ay kusa na lang dumaloy sa aking mga pisngi. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Magiging tatay na ako? Liza, at salamat. Maraming salamat dahil hindi mo ako iniwan sa kabila ng lahat. Huwag kang magpasalamat sa akin, Rico. Magpasalamat ka sa batang ito. Dahil sa kanya, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Pero tandaan mo, isang pagkakamali pa, isang beses mo pa akong hayaang apihin ng nanay mo, hinding-hindi mo na kami makikita kahit kailan. Hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko sa isang bahay na puno ng takot. Pangako, Liza, isinusumpa ko sa harap ng iyong mga magulang at sa harap ng Diyos, poprotektahan ko kayo. Nang gabing iyon, matapos ang hapunan, lumabas kami ni Liza para maglakad-lakad sa parke. Hawak-hawak ko ang kanyang kamay, tila ayaw ko na itong bitawan. Ang hangin sa Maynila ay hindi kasing presko ng sa probinsya, pero para sa akin, ito ang pinakamasarap na simoy na nalanghap ko sa buong buhay ko. Samantala, sa probinsya, nag-iisa si Nanay Martha sa malaking bahay. Wala nang naghahanda ng kanyang kape sa umaga, wala nang naglilinis ng sahig, ang bahay ay naging tahimik at malamig. Nagsimula na siyang makaramdam ng pangungulila. Sa bawat pagpunta niya sa palengke, naririnig niya ang bulong-bulungan ng mga tao tungkol sa kung paano niya itinaboy ang kanyang manugang at anak. Ang kanyang pagmamataas ay unti-unting napapalitan ng kahihiyan. Isang gabi, tinawagan niya ako. Rico, kailan ba kayo babalik? Ang dami ng damo sa bukid. Wala akong kasama rito. Sabihin mo sa asawa mo na bumalik na rito at gagawin ko na ang gusto niya. Nay, hindi muna kami babalik. Dito muna kami sa Maynila. Nagtatrabaho ako rito at maayos ang kalagayan namin. At may balita rin po ako. Magkakaroon na kayo ng apo. Apo? Talaga? O sige, mas lalong dapat kayong bumalik dito. Kailangan ng bata ng maayos na kapaligiran. Nay, babalik lang kami kung matututunan niyo ng rumespeto kay Liza bilang asawa ko at bilang ina ng inyong apo.
Hanggat hindi namin nararamdaman ang pagbabago sa inyo, mananatili kami rito. Kami ang pamilya ngayon, Nay, at kailangan nyo kaming tanggapin sa paraang tama. Ipinindot ko ang tawag, ramdam ko ang kalayaan. Sa unang pagkakataon, nakatayo ako para sa aking pamilya. Tumingin ako kay Liza na nakangiti sa akin habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Alam ko, marami pa kaming pagsubok na haharapin. Marami pang sugat na kailangang hilumin. Pero sa gabing ito, sa ilalim ng mga bituin ng Maynila, alam kong nagsisimula na ang tunay naming kwento. Isang kwentong hindi na nakabase sa takot, kundi sa tunay na pagmamahal at respeto. Lumipas ang 7 buwan. Ang ingay ng Maynila ay naging bahagi na ng aming pang-araw-araw na buhay, ngunit sa kaibuturan ng aming mga puso, alam naming may kulang pa rin. Isang umaga, habang pinapanood ko si Liza na nahihirapang maglakad dahil sa laki ng kanyang tiyan, nakatanggap ako ng isang sulat mula sa aming probinsya. Hindi ito galing sa isang abogado o sa gobyerno. Ito ay isang sulat na sulat kamay sa isang papel na tila nabasa na ng luha. Galing ito kay Nanay Martha. Rico, anak, hindi ko na alam kung paano sisimulan ito. Ang bahay ay napakatahimik at bawat sulok ay nagpapaalala sa akin ng aking kalupitan. May sakit ako, anak. Hindi malala ang sabi ng doktor, ngunit ang sakit sa aking kalooban ang unti-unting pumapatay sa akin. Napanaginipan ko ang aking apo. Napanaginipan ko kayong dalawa ni Liza. Patawad. Kung hindi nyo pa kayang bumalik, naiintindihan ko. Gusto ko lang malaman nyo na bawat gabi ay dinarasal ko ang inyong kaligtasan. Ipinakita ko ang sulat kay Liza. Akala ko ay magagalit siya o baka itapon niya lang ang papel, ngunit tahimik siyang naupo sa gilid ng aming kama, hinahaplos ang kanyang tiyan at tumingin sa malayo. Rico, ayaw kong lumaki ang anak natin na may galit sa kanyang lola. Ayaw kong maging bahagi siya ng isang pamilyang wasak. Siguro ay panahon na para harapin natin ang nakaraan. Kaya naman, sa gitna ng init ng Mayo, bumalik kami sa aming probinsya, hindi bilang mga taong talunan, kundi bilang isang pamilyang handang magpatawad. Pagbaba namin ng bus, ang simoy ng hangin na amoy palay at tuyong lupa ay tila yumayakap sa amin. Pagdating namin sa tapat ng aming bahay, nakita namin si Nanay Martha na nakaupo sa beranda, mas payat kaysa noong huli namin siyang nakita at may hawak na rosaryo. Nang makita niya kami, lalo na nang makita niya ang malaking tiyan ni Liza, binitawan niya ang rosaryo at dahan-dahang tumayo, nanginginig ang kanyang mga tuhod. Lumapit si Liza at sa halip na magsalita, kinuha niya ang kamay ni Nanay Martha at nagmano. Nay, nandito na po kami. Humagulgol si Nanay Martha. Niyakap niya si Liza ng mahigpit, humihingi ng tawad sa bawat hikbi. Noong gabing iyon, habang kami ay kumakain ng hapunan, isang simpleng nilagang baka na si Nanay mismo ang nagluto, isang malalim na pag-uusap ang naganap. Liza, Rico, may gusto akong ikwento sa inyo. Isang bagay na itinago ko sa loob ng maraming taon. Ibinaba ni Nanay ang kanyang kutsara. Ang kanyang mga mata ay tila nakatingin sa isang alaala na matagal na niyang ibinaon. Akala niyo ba ay ipinanganak akong ganito kasama? Noong bago pa lang akong kasal sa tatay mo, Rico, dumanas din ako ng impyerno sa kamay ng biyenan ko. Ang lola mo ay mas malupit pa sa akin. Pinatitira niya ako sa kusina. Hindi ako pinapakain hanggat hindi kayo tapos at gabi-gabi ay pinararamdam niya sa akin na wala akong kwenta. Isang gabi, noong nagkamali ako sa paglalaba ng kanyang mga baro, ikinulong niya ako sa bodega. Sa mismong bodegang pinagkulungan mo, kay Liza. Nanigas ako sa aking kinauupuan. Hindi ko alam ang kwentong ito. Hindi kailanman nabanggit ni tatay o ni nanay ang tungkol dito. Doon sa dilim na iyon, sa gitna ng mga sako ng palay, ipinangako ko sa sarili ko na balang araw, kapag ako na ang may kapangyarihan, hindi ako papayag na apihin ako ng sinuman. Naging matigas ang puso ko bilang depensa. Akala ko,
ang pagiging malupit ay tanda ng pagiging matatag. Akala ko ang pagkontrol sa inyo ay paraan para hindi ako muling masaktan. Noong ginagawa ko yon kay Liza, hindi ko namalayan na nagiging katulad na pala ako ng taong kinamumuhian ko. Rico, Liza, patawarin niyo ako. Kinain ako ng aking sariling sugat. Hinawakan ni Liza ang kamay ni Nanay Martha. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa amin, ngunit hindi ito ang katahimikang nakakabingi. Ito ay katahimikang nagpapalaya. Nay, tapos na po iyon. Ang bodega ay sisirain na natin. Hindi na iyon magiging kulungan ng sinuman sa pamilyang ito. Pagkalipas ng 1 buwan, isinilang ni Liza ang aming panganay. Isang malusog na sanggol na lalaki na pinangalanan naming Gabriel. Ang bahay na dati ay puno ng sigawan ay napalitan ng tunog ng tawa ng sanggol at mga kanta ni Nanay Martha habang hinehele ang kanyang apo. Naging ibang tao si Nanay. Siya na ang nag-aalaga kay Liza sa panahon ng kanyang recovery. Siya ang nagluluto ng masusustansyang pagkain at siya pa ang nagpapaalala sa akin na huwag hayaang mapagod ang aking asawa. Ang sugat ng nakaraan ay hindi man tuluyang nawala ang peklat, ngunit hindi na ito masakit. Dumating ang Disyembre, ang panahon ng Pasko. Noong nakaraang taon, ito ang pinakamadilim na bahagi ng aming buhay. Pero ngayon, habang naghahanda kami para sa Noche Buena, iba ang pakiramdam. Ang buong barangay ay tila nakikigalak sa amin. Maraming kapitbahay ang bumibisita, dala ang mga kakanin at regalo para kay Gabriel. Nakahanda na ang mesa, may lechon, pansit, hamonado at ang paboritong salad ni Liza. Nakaupo kaming lahat sa hapagkainan ako, si Liza, nakarga ang aming anak, si Nanay Martha at ang mga magulang ni Liza na dumating din mula sa Maynila para makisalo. Bago kami kumain, tumayo ako at itinaas ang aking baso. Gusto ko lang magpasalamat sa Diyos, sa pamilya ko at lalo na sa asawa ko. Liza, salamat sa pagtitiis at sa pagbibigay ng pagkakataon para magbago kami. Nay, salamat sa pagtanggap sa amin at sa pagpili sa pagmamahal kaysa sa galit. Ngayong gabi, hindi lang pagkain ang pinagsasaluhan natin. Ngayong gabi, ipinagdiriwang natin ang muling pagkakaisa ng ating pamilya. Amen, sabi ni Nanay Martha habang pinapahid ang kanyang luha ng katuwaan. Habang kumakain kami, narinig namin ang putukan sa labas at ang mga kanta ng mga batang nagkakaroling. Tumingin ako kay Liza at ngumiti siya sa akin. Sa gitna ng ingay at saya, alam ko na ang aming pamilya ay dumaan sa pinakamahirap na pagsubok, ngunit dahil sa pagpapatawad, kami ay naging mas matatag. Wala na ang takot. Wala na ang bodega. Ang tanging natira ay ang init ng pagmamahal na magsisilbing gabay namin sa mga darating pang taon. Sa bawat Paskong darating, hindi na namin maaalala ang lamig ng bodega, kundi ang init ng yakap ng isang pamilyang natutong magmahal ng totoo. Kaya sa inyong mga nakikinig at nanonood, tandaan ninyo, ang galit ay isang bilangguan, ngunit ang pagpapatawad ay ang susi na magpapalaya sa inyo. Walang pamilyang perpekto, pero sa bawat pagkakamali, laging may pagkakataon para sa isang bagong simula. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay, pag-ibig at pag-asa. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat.